naman, Jules, no, muli na namang tatapak sa ring ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao laban kay Timothy Bradley Jr. At para pag-usapan nito, may makakasama tayong sports correspondent na si Dennis Principe. Good morning, sir. Maraming salamat. Good morning, Carla. Good morning, Jules. At buti naman hindi veteran. Sinabi mo. Okay, fire. Okay. Alright. So, ito nga, no, Jules, saka Dennis, no, naglaban na before itong si Manny Pacquiao at si Timothy Bradley. And obviously, ang alam natin nanalo talaga is si Timothy Bradley. This time po, ano po ba ang chances ng ating pabansang kamao na si Manny Pacquiao? Malaki yung chance kasi tama ka, yung unang fight, officially, panalo rin si Bradley. Pero alam ng marami, and I think even si Bradley at yung kanyang family, na dapat si Pacquiao nanalo dun sa laban na yun. Which means na alam ni Manny Pacquiao kung paano niya tatalunin talaga si Bradley because yun nga, nagawa niya na yun the first time. Medyo nagka-problema lang with the two judges, no? Na ibinigay nga ron kay Bradley panalo. Pero in terms of yung ability, yung skills, and even confidence, and some other factors, sa tingin ko, ano pa rin, highly favored pa rin na manalo si Manny against Bradley. So basically, sir, ano ba yung pinaka-advantage ni Pacquiao over kay Bradley? Yung experience, syempre, napakalayo dahil lahat ng talagang tigasin at saka sinasabing magagaling sa welterweight division, nakalaban at tinalo na ni Manny Pacquiao. So, experience and probably yung skills, no? Dahil si Manny kasi pagdating sa welterweight division, it's not about power, it's about yung ability to connect. So when you say ability to connect, yung kanyang galing talaga is masasabi natin na one of the best, if not the best sa welterweight division. Oh, wow. Pero sa tingin niyo po, ano po ba ang advantage naman ito ni Bradley over Manny Pacquiao? Perhaps dito mas kumpiyansa na si Bradley as compared sa first fight, pero tingin ko hindi pa rin pati para masabi na mabibigyan niya ng magandang laban itong si Manny Pacquiao. Yun na siguro nakikita ko na medyo nakaganda kay Bradley nung yun nga, officially tinalo niya si Manny sa first fight. Pagkatapos noon, tinalo niya si Provodnikov at si Marquez, no, after the first fight kay Manny. So, mas mataas yung kumpiyansa niya ngayon, pero para sa akin, ano lang, parang mas magiging ano lang, siguro, yung maganda yung chance niya na maging decision muli ang result ng laban na to. Pero to say na yung kumpiyansa niya is enough para talunin si Manny, sa tingin ko kulang yan. Okay. Ngayon naman yung favorite na malaman ng mga boss natin lagi. Yung fearless forecast lagi. Oo. Sa tingin nyo, Dennis, ngayon, paano naman kaya matatapos yung laban ni Manny ngayon? Ako tingin ko ano pa rin decision. Because sinasabi nga ng marami na lately yung mga panalo ni Manny, decision, and it's a sign na parang baka bumababa na yung skill niya. Alam mo, you have to remember, si Manny Pacquiao, for the most part of his career, he is known as a knockout artist. Yes. Pero pagdating kasi ng welterweight division, si Manny nag-evolve into an artist. Ibig sabihin, pagka si Manny tumungtong na ng 147 and pataas, imbis na yung kanyang power, yung kanyang one-punch power na ang pinapagana niya, like what he did kay Ricky Hatton, ang ginagawa niya pagka nasa welterweight division na siya, lahat skills ang ginagawa niya, speed, timing, defense, combinations, hindi yung talagang one punch lang kasi alam niya, yung mga kalaban niya sa welterweight, mas malaki sa kanya, kaya siyang saktan, kaya siyang pabagsakin. So, bakit siya magiging yung Manny Pacquiao na nakilala dun sa mas mababang division wherein puro knockout, Dito kasi pag malalaki na yung mga nakakalaban niya, welterweight division, parang nagiging pintor. Si Manny Pacquiao, puro talagang lahat, puro art yung ginagamit. Yung science ng boxing, yun ang pinalalabas ni Manny. Pagdating ng welterweight, ay magulat na bakit puro decision yung mga panalo ni Manny pagka welterweight division. Kasi nga, dumidiskarte si Manny pagdating na rin sa division na yun. Ito nga, dumidiskarte na nga si Manny Pacquiao. So ano po bang masasabi nyo sa trainings o paghahanda na ginagawa ni Manny Pacquiao for this fight? Well, training, wala tayong maipupuna o masasabi na hindi maganda dahil
si Manny Pacquiao, siya lang ang nakita kong champion na pagdating sa loob ng gym, hindi na sinasabi ng trainer niya, no, Manny, after that, you do this. After that, you do that. Walang ganun eh. Unlike yung ibang champions, inaantay pa yung sasabihin ng trainer, coach, tapos sa tayo. Si Manny, hindi. Tuloy-tuloy. Ang sarap ng trabaho minsan ni Freddie Roche dahil pagpasok sa loob ng gym, si Freddie, titignan lang siya. From medicine ball to double end, yung bags, lahat, yung punch mates, lahat talagang automatic na lumalabas kay Manny. So, yung training part, never na naging problema yan kay Manny Pacquiao. So, and I heard, no, parang daw siya ngayon para pang dagdag training. Mahilig ganun si Manny, maraming mga kumbaga, variation na ginagawa siya, no? Minsan nga sobra na dahil may basketball, merong swimming at kung ano-ano pa, no? So, it's a testament na for Manny, talagang pagdating sa training, ginagawa niya ng lahat ng pwedeng gawin to improve himself. Alright. Alam naman natin lahat na sobrang laki na ng tagumpay ang naabot ni Manny Pacquiao. Kaya naman, hindi rin natin maiwasan na maraming naririnig na sinasabi na magretiro na raw yung pambansang kamao natin. Ano masabi niyo dito? Yung retirement kasi, anytime naman pwede nang, for me personally, pwede na mag-retire because yun nga, wala na talaga namang masasabi na dapat makamit si Manny, except for yung finances, yung financial reward. Kasi siya ngayon yung sinasabing top pound for pound pagdating sa pay-per-view, lahat ng laban niya talagang tumatabo sa takilya. No? So yun na lang yung talagang sabi natin na inspiration ni Manny or shall we say motivation. Kaya patuloy pa rin yung kanyang paglaban. Pero pagdating na mayroon pa ba dapat ma-achieve? Ano pa yung dapat record na mabura niya? Wala na rin halos. No? So I think it's kumbaga it's all up to Manny. It's his call. If he wants to retire anytime, I think wala nang dapat question na ibigay dun sa whatever nakamit ni Manny Pacquiao. Yes, totoo yan. No? Talaga namang nagbigay siya ng karangalan sa ating bansa. Pero alam mo din, Dennis and Jules, hindi lang si Manny Pacquiao ang naghahanda ngayon, kundi ang Team Gilas. So ano naman po bang masasabi nyo sa paghahanda na ginagawa nitong ating Team Gilas for the game this August? Sa Spain. Right now, kasi yung ating national team ay once a week nag-i-ensayo pa lang, every Monday. They're still waiting for the PBA tournament na matapos because lahat ng players sila naglalaro ngayon sa PBA. So, it's good na naging maganda yung resulta ng FIBA Asia kasi yung ginagawa natin ngayon, yung training ng Philippine team, ay ginawa noong before yung FIBA Asia. So, noon ka FIBA Asia, wala pa tayong masabi na effective kaya itong ginagawa natin. Once a week muna, and then eventually, daily, no? May resulta na Ginawa before, nanalo tayo, nakapasok tayo ng FIBA World, no? Kumbaga, na-achieve natin yung objective. So, at least ngayon, in doing that again, every Monday muna, tapos gradually, pupunta tayo sa daily. Alam natin na ginawa na natin before, meron tayong some sort of an achievement na makakamit. Although, syempre, iba yung FIBA Asia, iba yung FIBA World. Napakalayo niya, no? Worlds apart yan. But, to say na meron ba tayong na-achieve sa ganong sistema, kasi yun lang talagang available na yung sistema na pwede natin gamitin because of the PBA. So, yun lang yung maganda sa nakikita ko. No? Na ginawa na natin ito before, hindi man tayo nag-champion, pero meron tayong na-achieve na objective. I think meron tayong isang magandang reason para masabi na yung ginagawa natin ngayon na once a week muna and then eventually gradual yung ng training natin, ng practices, kahit pa paano, meron tayong makukuhang magandang achievement from this type of setup na meron tayo. Alright. Maraming ginagawang mga adjustments daw para sa training ng Gilas Pilipinas. Bilang na raw dito yung pagpapaigsi nitong Commissioner's Cup. Ano po masabi niyo dito? Well, maraming salamat syempre sa PBA because alam mo marami pa rin ang nakukuhang batiko sa PBA dahil sinasabi nga hindi ibigay lahat ng player na kailangan, hindi totally yung talagang ibigay suporta. You have to remember, meron din syempre pinoprotektahan ang PBA na una-una yung kanilang liga
no? At saka yung mga players na hindi involved, di ba? Paano mo, kumbaga, ibibigay yung pangangailangan nila kung lahat ng star players wala sa liga. So, I think more than enough na yung naibigay na suporta ng PBA, and whatever ginagawa nila ngayon can be considered really as a sacrifice no, para sa Philippine basketball. Yes, ito ay maraming ang sakripisyo na ng PBA. Kaya po, sa tingin niyo po ba, ay mauulit po yung pagbubunyi ng Gilas laban sa South Korea? Yung like, nangyari sa MOA Arena nun, di ba? Sobrang lahat talaga, kumbaga, nagbunyi o nag-celebrate dahil napakainit ng laban na yun. Alam mo, maganda yung na-point out mo, Carla, dahil sa tingin ko, ngayon pinag-usapan natin FIBA World, mga kalaban natin, Argentina, Manu Ginobili, Senegal, Croatia. Mga malalaking tao. Oo. Malalaking Dapat tao. i-manage natin muna yung expectations natin, ano, because we cannot say na makakakuha tayo ng panalo, maaring maging wala pong panalo tayo makuha, or kung meron, baka isa, at most dalawa. I think dapat yung focus natin ay mapunta rito sa Asian Games, because andun talaga doon meron tayong chance to win the gold na mag-champion tayo sa Asian Games. So, siguro the best way to manage your expectations is that to think about the FIBA World as more of a preparation natin for the gold para sa Asian Games, because a week or two ata after the FIBA Asia ay pupunta na tayo ng Asian Games dyan sa Korea. So sa tingin ko dapat ganun ang maging outlook natin, na FIBA World is more of a preparation no, going into the Asian Games para makuha natin yung matagal na nating inaasam na gold medal dyan sa Asian Games. Oo, naku, kaya good luck talaga kay Manny Pacquiao at sa Gilas. And thank you so much for that information, Dennis Maraming Principe. salamat. Thank you very much. Maraming salamat. Isang sports correspondent.